Jack Hanma versus Pickle. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito kung saan tatalakayin nga natin etong kanilang full fight review na kanilang bakbakan. Pero syempre bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button dahil malapit na nga natin maabot etong 100k subscriber. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan mga tol, ang ating tatalakayin nga ngayon ay etong chapter 28 ng Baki Reihin hanggang chapter 34 kung saan dito nga maglalaban etong si Jack Hanma at etong si Pickle. At para mas maintindihan mo nga maigi etong kwento ay pwede mo nga i-check etong ating YouTube channel dahil meron nga tayong upload niyan per chapter. At para naman sa mga nalilito mga tol, para nga makasunod kayo dito sa ating manga review, matapos nga etong Musashi Miyamoto arc ay ang susunod nga dyan ay etong Grand Sumo. At pagtapos naman ng Grand Sumo ay dito na nga papasok etong Baki Reihin. Kaya naman tara, simulan na nga natin etong bakbakan ng dalawang higanting halimaw na to. Kaya naman tumungo naman tayo dito sa chapter 28 na kung saan ang pamagat nga ng chapter na to ay Toughness of these Cretaceous, na kung saan dito nga sa first panel ay pinakita na agad etong si Jack Hanma at Pickle. At gulat na gulat nga rin etong mga manonood dito dahil nga sa ginawa ng dalawa na surprise attack. Pati na nga rin etong si Tokugawa gulat na gulat, samantalang etong si Baki Hanma ay chill lang habang nanonood. At ipinakita nga dito etong towel na ginawa ni Jack Hanma bilang isang weapon pambalibag dito kay Pickle na kung saan napunit na. At sinabi nga dito ng commentator na pareho na nga daw may foul etong si Jack at Pickle at patuloy pa rin maglalaban. At dito na nga nag-fighting stance etong si Jack Hanma na halos kawig nga ng stance neto ni Baki, habang si Pickle naman ay tinitignan lang siya. At biglang nagsalita dito etong commentator na kung saan napatingala nga etong si Jack Hanma. At sabi nga dito, tama, si Jack ay syempre isang striker, isang klase na pinakamataas. At bigla na nga nagpakawala dito etong si Jack Hanma ng isang napakabilis na atake na kinagulat nga agad neto ni Pickle. At direktang tumama ito sa mukha neto ni Pickle ng sobrang lakas na halos mayupi nga ang mukha dito ni Pickle mga tol. At sa sobrang lakas nga ng suntok na yon neto ni Jack Hanma ay halos mawalan nga ng malay etong si Pickle na kung saan napayuko pa nga ito. Pero kahit nga tinamaan siya dito ng isang napakalakas na suntok ay hindi nga bumagsak dito etong si Pickle na kung saan dahan-dahan nga siyang tumayo dito at tinignan etong si Jack Hanma. At sa pagtayo nga dito ni Pickle ay makikita na nga din natin etong dugo niyang ilong na kung saan dinilaan niya na nga lang ito. At dito nga natin makikitang proud na tumayo etong si Pickle. At dito na nga biglang umiti etong si Pickle na kung saan ang ngiti niya ngang to ay kapag nakakaramdam siya ng malakas na kalaban na kasing lakas ng mga dinosaur. At nakita na nga natin yan nang magkaharap sila neto ni Yujiro Hanma. At dahil nga sa ngiti niya ngang yan ay etong si Jack Hanma ay nanggigil at umatake nga agad na kung saan nagpaulan nga ng maraming suntok. At bigla ngang umakmang kakagat etong si Pickle, ngunit sobrang bilis neto ni Jack Hanma kaya naman perfect timing etong kanyang counter attack na sobrang lakas na suntok. At sa sobrang lakas nga ng suntok dito neto ni Jack Hanma ay halos tumabingi nga ang mukha dito neto ni Pickle na kinagulat nga ng mga manonood. At gigil na gigil pa nga etong si Jack Hanma na sinundan ng isang napakalakas na sipa na agad namang tumama dito sa mukha neto ni Pickle. Ngunit kahit nga kinombo siya dito ni Jack Hanma ng sipa at suntok ay wala ngang nangyari kung saan nakangiti nga etong si Pickle na kinagulat nga ng mga nanonood. At hindi lang yon na kung saan nakatayo pa nga etong si Pickle matapos ang mga malalakas na suntok at sipa neto ni Jack Hanma. At meron nga ring matatanaw na lalaking malaking nanonood at yun pala'y walang iba kundi etong si Hanayama. Ngunit sa oras nga na to ay hindi natin alam ang tumatakbo sa isip neto ni Hanayama mga tol. At napasabi nga dito etong commentator na anong kakilakilabot na tibay ang pinapakita ng isang hayop mula sa Jurassic na ito. At makikita nga natin dito etong mukha neto ni Jack Hanma na gulat sa mga nangyari samantalang etong si Pickle ay nakangiti. At dagdag nga dito ng commentator, ang laban na ito hindi basta-basta malalaman sa pamamagitan lang ng mga suntok. So doon na nga nagtatapos etong chapter 28 ng Baki Reihin mga tol. At tumungo na nga tayo dito sa chapter 29 na may pamagat nga na modern martial arts. At dito nga sa first panel ay pinakita nga etong ultimate jab na ginamit nga neto ni Jack Hanma dito kay Pickle na kung saan sobrang lakas talaga ng impact. At pati na rin etong counter attack neto ni Jack Hanma na sumakto talaga sa timing neto na kung saan halos mabali nga ang leg dito neto ni Pickle. At syempre hindi mawawala etong napakalakas na sipa ni Jack Hanma, ang tinatawag na the Psyche of the Modern Age.
Pero habang tinatanggap niya nga ang bawat isa sa mga atake na to na sobrang lalakas na atake ni Jack Hanma o matatawag na modernong sandata, ay etong si Pickle ay nag-e-enjoy o tuwang-tuwa dahil nafe-feel niya nga etong kanyang era. Na kung saan ang naramdaman nga dito ni Pickle ay etong Cretaceous era, ang panahon ng mga dinosaurs, na kung saan etong mga dinosaurs nga ang nagdomina o sumakop sa buong mundo. At ng panahon nga daw ng Cretacean, etong sinaunang batang si Pickle na may pangangatawan nga daw na hindi pa higit sa laki ng isang gorilla ay nagawa nga daw manatili sa isang matatag na tuktok ng chain ng pagkain. Kumbaga mga tol, etong si Pickle sa kanyang era o sa kanyang panahon ay wala nga siyang predator. Maski nga etong mga dinosaurs ay masasabi nga nating kinakatakutan siya. Ngunit kailangan nila protektahan ng kanilang sarili dahil kakainin sila neto ni Pickle. At lumipat nga ang scene dito sa sinabi ni Tokugawa. Ito nga yung chapter 23 ng Baki Reihen, na kung saan sa POV nga daw o sa point of view neto ni Pickle ay etong si Jack Hanma ay isang maliit lamang na dinosaur. Na kahit nga daw etong si Jack Hanma na may taas na 245 cm at may timbang nga na 211 kilos at ang kanyang size nga ay hindi talaga pangkaraniwang tao, pero what if nga daw kung etong si Jack Hanma naman ay nasa panahon ng Cretaceous. Etong kanyang deadly fist laban dito sa kuko, pangil pati na rin sungay ng mga dinosaurs. At dito nga nag-iwan ng katanungan, paano ito ikukumpara sa mga yon? At makikita nga nating seryoso dito etong si Jack Hanma. At may pinakita nga ditong hand gesture na masasabi ko nga ang meaning nito ay hindi talaga may kukumpara etong kuko, sungay, pati na rin ang pangil netong mga dinosaurs dito sa deadly fish neto ni Jack Hanma. O sa madaling salita ay walang laban etong deadly fish neto ni Jack Hanma sa mga to. At dito nga natin makikita etong si Jack Hanma na seryoso talaga at sinabi niya nga na tama na ang kalokohang yan. At sa isipan nga neto ni Jack ay dito ay sinasabi niya na wag mong mamalitin etong modern martial arts. At dito nga natin makikita na handa na nga umatake uli etong si Jack Hanma. At dito ay pinakita etong reaksyon ni Baki Hanayama at neto ni Tokugawa at pati na rin etong mga audience na nanonood. Na kung saan gulat nga ang iba dito samantalang etong si Baki at Hanayama ay chill lang habang nanonood ng laban. At dito ngay biglang kumilos ng mabilis etong si Jack Hanma na kung saan hinawakan niya nga etong buhok neto ni Pickle. At habang ginagawa niya nga to ang nasa kanyang isipan ay etong mga pangil, kuko at sungay ay hindi mga sandatang dinisenyo para gamitin laban sa mga tao. At dito na ngay hinatak neto ni Jack Hanma ang buhok ni Pickle at sinalubong niya nga ng kanyang tuhod na kung saan etong si Pickle nga ay walang nagawa. At agad ngang hinatak ni Jack Hanma etong buhok ni Pickle papataas, ngunit laking gulat nga neto ni Pickle nang nasa likod niya na etong si Jack Hanma na kung saan sobrang higpit nga ng pagkakahawak sa kanya. At ipinakita nga dito etong reaksyon neto ni Baki na kung saan parang naboboring na. Samantalang itong mga manonood ay gulat na gulat sa ginawa neto ni Jack Hanma. At nagulat nga uli etong si Pickle na kung saan may naramdaman nga siya na gagawin neto ni Jack Hanma. At yun pala'y pagbuwat sa kanya at pagbalibag sa kanya ng sobrang lakas. Na kinagulat naman neto ni Tokugawa at iba pang manonood, samantalang etong si Baki ay nakasimangot pa rin nanonood. Habang etong si Pickle ay nahilo nga sa ginawa neto ni Jack Hanma. At dito nga'y kumilos agad si Jack Hanma kung saan inupuan niya nga etong si Pickle. At dito na nga'y biglang nagsalita etong si Baki na kung saan sinabi niya nga dito, Pickle, paano mo harapin ang modernong martial arts? At mukhang ito na ngang inaantay neto ni Baki sa laban na to. At dito ngay gigil etong si Jack Hanma na nakanguso at inangat nga etong kanyang isang kamay na kung saan gagawin niya nga etong pinakamalakas na strike gamit lang ang isang kamay, ang tinatawag na the hammer blow. At dito ngay umatake etong si Jack Hanma na kung saan sa sobrang lakas nga ng atake niya na to ay halos yumupi nga etong muka neto ni Pickle. At dun nga nagtatapos etong chapter 29 mga tol. Proceed na nga tayo dito sa chapter 30 na may pamagat nga na Fangs and Beard. At dito nga sa first panel ay pinakita sa atin na kung saan dito nga daw sa Kempo at Karate ay may tanong kung saan ano nga daw ang pinakamalakas na atake na kayang gawin ng kamay. Ito nga daw bang tinatawag na Seiken dito sa Karate na kung saan ito nga'y napakalakas na straight punch, o kaya naman dito sa Kenpo na may tinatawag na knife hand, o kaya naman etong Nokite. Pero wala nga dun sa tatlo nating nabanggit ang pinakamalakas na kayang gawin ng kamay sa pagkatake. At ang tamang sagot mga tol ay ito. So parang Seiken nga siya mga tol na kung saan parang gagamitin din sa pagsuntok. Pero magkaiba naman ang paggamit nito na kung saan dito nga sa Seiken ay straight punch o pagsuntok.
dito naman mga tol ay gagawin nating hammer etong ating kamay. At itong ay tinatawag na hammer blow. At tinawag nga itong hammer blow dahil nga may pagkakatulad ito sa isang malaking martilyo. At ang puwersa nga na nabobuo sa paggamit ng atake na to ay nadokumento na kung saan napag-aralan o napatunayan na nga mga tol. At ang teknik nga daw na to ay dapat nga daw i-handle na may lubos na pag-iingat. At maaari nga din daw tong ituring bilang bunga o nabuo ng kapangyarihan ng karate. At dito na nga bumalik sa scene na kung saan etong si Jack Hanma ay nakapatong dito kay Pickle. At bigla na ngang binigyan neto ni Jack Hanma etong si Pickle ng napakalakas na hammer blow. At sa lakas nga ng hammer blow neto ni Jack Hanma ay halos mayupi nga ang mukha neto ni Pickle na kung saan kinagulat pa nga ito ng buong crowd sa underground arena. At agad nang inangat muli neto ni Jack Hanma etong kanyang kamay para umatake muli. At ipinakita nga dito etong reaksyon ni Baki Hanayama at neto ni Tokugawa. At dito na nga umatake muli etong si Jack Hanma ng pangalawang hammer blow dito kay Pickle na halos lumubog na nga etong mukha ni Pickle at bumaon naman etong kamay ni Jack Hanma na kinagulat nga ng mga nanonood dito sa underground arena. At dahil nga sa ginawa neto ni Jack Hanma ay nahilo nga etong si Pickle. At dito na nga biglang binuka neto ni Jack Hanma etong kanyang bibig at kumikinang pa nga dito ang kanyang matatalim na ngipin mga tol. At dito na nga ngumanga etong si Jack Hanma ng sobrang laki na aakma na ngang kakagat. At dito na nga kinagat neto ni Jack Hanma etong si Pickle sa pisngi na kung saan halos mapunit na nga agad etong balat neto ni Pickle kahit hindi pa nga tinatanggal neto ni Jack Hanma. At sa sobrang din nga ng pagkagat neto ni Jack Hanma ay makikita natin etong reaksyon ng mata neto ni Pickle na nasasaktan. At dito na nga tinapyasan neto ni Jack Hanma ang mukha neto ni Pickle na kung saan may tumalsik pang ang mga dugo. At gulat na gulat nga ang mga audience o mga nanonood dito. At nang ipinakita nga etong mukha ni Pickle, halos ang kalahati ng mukha ay kinain o nabalatan neto ni Jack Hanma na kinagulat nga neto ni Baki at Hanayama at pati na rin etong mga nanonood. At dito nga nagsimula kumilos etong si Pickle na kung saan umupo na nga siya. Ngunit dahil nga sa nangyari ay gulat na gulat pa din siya na kung saan natulala nga siya. Samantalang etong si Jack Hanma naman ay dinura na nga etong balat o etong laman neto ni Pickle. At dito nga sinabi ng commentator na ang gudo nga daw ay nagpakita na nga daw ng pangil ngayon. Samantalang etong si Pickle nga ay tulala pa rin sa nangyari sa kanya at tumutulong nga ang kanyang dugo dito. At laking gulat nga ng mga nanonood dito nang bigla nang tumingin etong si Pickle dito kay Jack Hanma na galit at nginangan niya na nga rin ang kanyang bibig. At dito na nga biglang umatake etong si Pickle na kung saan aakma na nga kakagat din dito kay Jack Hanma. Ngunit napakagaling nga neto ni Jack Hanma na kung saan pinakain niya nga etong si Pickle ng isang napakalakas na sipa na kinagulat nga ng buong crowd dito sa underground arena. At sa sobrang lakas nga ng sipa na yun neto ni Jack Hanma ay nagputi nga dito ang mata neto ni Pickle. At dun nga nagtatapos etong chapter 30 ng Baki Reian. Sobrang solid nga mga tol. At nga dito sa chapter 31 na may pamagat nga na dat ay pinakita sa first panel etong sipa neto ni Jack Hanma na sinalo neto ni Pickle na agad namang kinagulat netong mga nanonood. At inexplain nga dito etong lakas ng sipa na tumama dito kay Pickle. Isa nga daw yung mababang sipa o low kick na kayang dumurog nga ng baseball bat. At ang pagsipa nga rin na yun mga tol ay ang nangunguna sa pagsira o pagwasak. So isa lang ang ibig sabihin nito kung saan malakas talaga ang impact ng sipa na to. Kaya naman daw ang pagtama nga daw ng ganong sipa sa mukha ng isang tao ay upang wakasan nga ang laban. Kumbaga nga daw mga tol, finishing attack. At bumalik na nga sa fight scene kung saan sa sobrang lakas nga ng sipa neto ni Jack Hanma ay tumalsik nga etong si Pickle. At agad namang kinagulat ng mga nanonood dito sa underground arena. Samantalang etong si Pickle nga dahil nga sa lakas ng sipa neto ni Jack Hanma ay nahilo nga siya. At dahil nga rin sa lakas ng sipa na yon na naginip nga etong si Pickle ng 1 to 10 seconds kung saan meron nga siyang mga naalala about dito sa kanyang era. At yun nga etong mga nakakalaban niyang dinosaur. At naikumpara niya nga etong si Jack Hanma dito sa kanyang naaalalang kalaban niyang dinosaur. Ito nga ay may buntot na sobrang lakas na kung saan katulad nga ng sipa ni Jack Hanma. At sobrang tatalim ng ngipin na tinataglay rin neto ni Jack Hanma. At pati na rin etong mga matatalim na kuko na sumisimbolo nga sa bilis at lakas ng suntok neto ni Jack Hanma. So naalala niya nga etong mga threat talaga dito sa kanyang era. At ngayon nga sa kasalukuyan ay kinakaharap niya ito.
At naalala nga rin neto ni Pickle ang pakiramdam ng isang malakas na buntot ng dinosaur dito sa sipa neto ni Jack Hanma. At ang pakiramdam nga daw na yon ay parang nahulog nga siya sa mataas na bangin. At dito na nga tinignan neto ni Pickle etong si Jack Hanma habang naka-fighting stance. At dito na nakita etong dinosaur na ikinukumpara niya dito kay Jack Hanma. At dito nga rin pinagmasdan neto ni Pickle etong kamay, paa, pati na rin ngipin neto ni Jack Hanma. At kung paano niya ito gamitin na kung saan parehong-pareho talaga sa naaalala niyang kalaban nung kanyang era. At dito nga'y biglang may pumasok na katanungan sa isip neto ni Pickle. At yun nga, etong masarap ang bagay na yun, hindi ba? Kumbaga mga tol, inaalala nga neto ni Pickle etong lasa ng dinosaur na nakalaban niya na yun. Ngunit bago pa nga siya makapag-isip ng maayos ay laking gulat niya nga nang kumilos na etong si Jack Hanma na kung saan sinuntok nga siya ng isang napakalakas na suntok na kung saan napasigaw pa nga etong commentator na nahuli siya. At sa lakas nga ng suntok neto ni Jack Hanma ay halos tumabingi nga ang mukha neto ni Pickle. At habang di pa nga nakaka-recover etong si Pickle ay agad niyang sinundan agad ito neto ni Jack Hanma ng pagyakap galing sa likod. Kung saan umaakma nga etong si Jack Hanma ng pagbalibag dito kay Pickle. At nang inangat niya na nga etong si Pickle para ibalibag ay etong si Pickle ay ang kanyang nasa isip ay masarap nga din ba etong si Jack Hanma na inahalintulad niya dun sa dinosaur na naalala niya. At dito nga'y lumagapak etong si Pickle sa pagbalibag neto ni Jack Hanma sa kahoy o sa barrier na kinagulat nga netong commentator pati na rin etong mga nanonood. At sa lakas nga ng paglagapak neto ni Pickle ay nawalan nga siya ng malay dito mga tol. At yun nga etong naging opportunity muli neto ni Jack Hanma para kagatin etong si Pickle. At pagkagat nga neto ni Jack Hanma ay tumalsik nga etong mga dugo. At dun nga natatapos etong chapter 31 ng Bakirien. So tumungo na nga tayo dito sa napakainit na chapter 32 na may pamagat nga na shout. So dito nga sa first panel mga tol ay pinakita agad etong pagkagat neto ni Jack Hanma dito kay Pickle. Samantalang etong si Pickle nga ay gulat na gulat sa kagat neto ni Jack Hanma. At makikita nga rin natin dito etong reaksyon ng crowd na kung saan gulat din. Pati na rin ang reaksyon neto ni Baki, Hanayama at neto ni Tokugawa. At habang kagat nga neto ni Jack Hanma etong si Pickle ay hinawakan niya nga ang buong braso neto na kung saan binuwat niya nga to mga tol na kung saan aakma niya ngang ibabalibag na naman. At sa pagkakataon nga na to ay may nararamdaman ng kakaiba etong si Pickle dahil nga nang inaangat siya neto ni Jack Hanma ay nanginginig na nga siya mga tol. At maya maya nga ay bigla na nga siyang inihagis neto ni Jack Hanma na napasigaw pa nga sa gulat etong isang crowd na nahuli na. At pagbagsak niya nga sa buhangin mga tol ay tumalbog nga etong si Pickle sa lakas nga ng impact neto. Sa lakas nga ng pagkakabalibag dito kay Pickle ay halos natulala na naman etong si Pickle at nawalan ng malay. At maya maya nga ay bigla na namang tumagas etong napakaraming dugo neto ni Pickle galing nga sa kagat neto ni Jack Hanma. At dahil nga sa mga ginawa neto ni Jack Hanma ay dun nga nagising etong fighting spirit neto ni Pickle na kung saan bago nga siya tumayo ay may nakapalibot nga sa kanyang katawan na aura. So tulad nga ito nang ipinakita niya nga kay Baki Hanma etong tunay niyang form, parang ganun nga mga tol. At sa pagtayo nga dito neto ni Pickle ay naka-fighting stance na nga siya mga tol at galit na parang isang mabangis na hayop. At laking gulat nga netong mga nanonood o etong mga audience nang biglang sumigaw ng napakalakas etong si Pickle. At hindi lang isa mga tol dahil matapos nga ang isa ay huminga nga ng malalim etong si Pickle at sumigaw muli ng napakalakas. At sa kanyang pagsigaw nga mga tol ay makikita natin etong pagkagalit at etong sakit na nararamdaman niya. At habang sumisigaw nga siya ay nanginginig nga etong si Pickle mga tol. At tinitignan nga lang siya dito neto ni Jack Hanma samantalang etong si Hanayama at Baki ay nagulat nga dito sa ginawa neto ni Pickle na pagsigaw. At syempre pati na rin etong mga nanonood na kung saan tumahimik nga dito sa sigaw neto ni Pickle. At matapos nga ang sigaw neto ni Pickle ay nakatitig nga siya ng masama dito kay Jack Hanma at bigla na nga siyang nag-stance mga tol na kung saan ang stance niya nga mga tol ay sobrang kakaiba. Dahil nga sa stance na to ay hindi kamao ang kapansin-pansin kundi etong kanyang matatalim na kuko at etong kanyang ngipin na sobrang tatalim din. At maya maya pa bigla nang umatake dito etong si Pickle kung saan tumalon nga siya dito kay Jack Hanma. At laking gulat nga neto ni Jack Hanma nang mahawakan nga siya neto ni Pickle sa kanyang ulo. At dito nga natin makikita nagigil nga etong si Pickle dito. At hinawakan nga neto ni Jack Hanma ang kabilang braso neto ni Pickle. At dito nga ipinakita etong matatalim na kuko neto ni Pickle dito sa kanyang paa. At yun pala ibinaon niya nga etong mga matatalim niyang kuko dito sa dibdib neto ni Jack Hanma. At bigla niya nga itong isinipa na kung saan nakalmot nga etong si Jack Hanma ng paa
neto ni Pickle na kung saan grabe nga ang nangyari dito sa katawan neto ni Jack Hanma, na kung saan napasabi nga ang commentator dito anong klaseng teknik yan. Samantalang etong si Jack Hanma naman ay napakagat na lang ng napakadiin dahil nga sa sobrang grabing pinsala etong natamo niya. At dito na nga'y tumulo etong napakaraming dugo neto ni Jack Hanma. Samantalang etong si Pickle nga ay nakangiti na parang nang aasar. Ngunit etong si Jack Hanma nga mga tol ay gigil na gumawa agad ng aksyon o counter attack, na kung saan habang nakahawak nga etong si Pickle ay inipit niya nga ang isang kamay neto dito sa kanyang leeg at inangat niya nga ang isang siko neto, na kung saan nag-crack nga mga tol o masasabi nating nabali. At dito niya nga kinagat etong isang braso na naman neto ni Pickle, at wala nga nagawa dito etong si Pickle, na kung saan nagulat na lang siya sa mga nangyari o sa ginawa na counter attack neto ni Jack Hanma. At doon nga nagtapos etong chapter 32 ng Baki Reigns. At tumungo naman tayo dito sa ating panibagong chapter, ang chapter 33 na may pamagat nga na aesthetics. Sa first panel nga nito ay pinakita agad etong pagkagat neto ni Jack Hanma dito kay Pickle, na kung saan tumapis nga talaga dito kay Pickle mga tol. At ang pag-atake niyang ito ay sobrang bilis lang na ginawa neto ni Jack Hanma. At dahil nga sa napakalupit na galaw neto ni Jack Hanma ay naghihiyawan nga ang crowd at napasabi nga ng what a clean cut. Samantalang etong si Pickle nga ay napalingon na lang dito kay Jack Hanma habang gulat na gulat, at ipinakita nga etong kanyang mga tama dito mga tol. Para na nga siyang apple dito mga tol, pero pumapalag pa din. At ipinakita nga muli dito etong reaksyon ng crowd, na kung saan nagulat nga sila dahil bumubulwak na nga ang mga dugo neto ni Pickle sa kanyang katawan. At dito nga pinakita etong si Baki, kung saan sa isip-isip nga neto ni Baki mga tol ay napasabi na lang siya na nakuha nga daw neto ni Jack Hanma etong brachial artery netong magkabilang braso neto ni Pickle. At para sa mga di pa nga nakakaalam mga tol, etong brachial artery natin, ito nga yung pinaka major blood vessel natin na nagsusupply nga ng dugo sa ating mga kamay. At dagdag pa nga neto ni Baki, etong blood vessel na to ay napakalaking daluyan ng dugo at mabilis nga ditong nakakamatay. Sabay ipinaliwanag nga dito neto ni Baki kung saan sa laban nga daw ng kutsilyo o patalim etong wrist, throat, heart, stomach, inner upper arm, inner hip joint ay mga mahalagang parte nga daw ng katawan. At dagdag nga neto ni Baki, kung gagawa nga daw ng isang malaking hiwa sa isa sa mga yan, ay sigurado nga daw 2 minuto lang ay babagsak na ang isang ordinaryong tao. At sabi nga rin dito, isang agat lang mula sa sanggol ay mapapasigaw ka na dito kahit na sinanay mo pa ang iyong katawan. At laban nga dito sa pinong-pinong kagat ng kapatid ko hanggang sa may tuturing niya na nga itong estilo. At dagdag pa nga neto ni Baki ay ngayon nga lang daw inipit nga neto ni Jack Hanma gamit ang panga etong braso neto ni Pickle at dinislocate niya pa nga ito. At sinabayan niya pa nga ito o pinalo-upan niya pa nga ito ng kagat mga tol, na kung saan natapyasan nga etong si Pickle na naman. At lumipat nga ang scene dito sa isang malaking lalaki na kung saan nanonood, at yun pala'y walang iba kundi etong si Hanayama. At nanotice niya nga sa kanyang likod etong si Tokugawa na pasensya na, naghahanap lang ako ng kausap. Sabay question nga sinabi neto ni Tokugawa na pagkalalaki, pagkagat, depensa ng mga babae at mga bata. Ang huling desperadong sandata ng mga mahina. Alam ng lahat ang kapangyarihan nito. Sabay tanong na nga dito kay Hanayama na, ngunit hindi ba ito nakakahiya? At wala ngang imik dito etong si Hanayama, at dagdag pa nga neto ni Tokugawa para kay Hanayama Kaoru. Ang pamamahay sa sarili niyang pag-unawa ng kagandahan ay isang bagay na hindi mo kailanman gagawin. At sagot nga neto ni Hanayama dito na, tulad ng sabi mo, sinisikap ko magbigay dito ng magandang impresyon. Kumbaga nga mga tol, etong fighting style neto ni Jack Hanma ay hindi nga nagustuhan neto ni Hanayama. At biglang nagsalita dito etong si Tokugawa na, makikita mo nga ngayon na etong si Jack Hanma ay hindi ang klaseng fighter na umaasa lang dito sa pagkagat. At sabi pa nga neto ni Tokugawa na siya ang nag-iisang dalubhasa sa isang buong sistema ng pagkagat. Sabay tanong nga etong si Tokugawa kay Hanayama, paano ka lalaban kung pagandaan ng impresyon? At bumalik na nga ang scene dito kila Jack Hanma kung saan sinabihan nga etong si Jack Hanma na walang takot nga daw to, kahit matapos tanggapin niya nga ang buong puwersang ipinagbabawal na scratch dash neto ni Pickle. At hindi lang yun, dahil nga nakapag-counterattack pa nga dito etong si Jack Hanma nang hindi na de-delay. Kumbaga sakto talaga sa timing etong kanyang counterattack na para bang wala nga siyang natamong atake neto ni Pickle. At dito na nga ipinakita na kung saan ngumanga nga etong si Jack Hanma ng napakalaki. At winasiwas niya nga dito etong kanyang panga na kung saan para nga siyang nag-i-stretching dito mga tol, na kinagulat naman netong mga nanonood. At dito na nga umatake bigla etong si Pickle na kung saan nasugatan na naman etong si Jack Hanma
ng isang napakalaking hiwa sa kanyang tiyan mga tol. Ngunit laking gulat nga neto ni Pickle nang hawakan nga siya dito muli sa kanyang ulo neto ni Jack Hanma. At nilak na naman etong kamay ni Jack Hanma na kung saan ibabalibag na naman siya dito mga tol. Pangatlong beses na nga itong gagawin neto ni Jack Hanma at pagbagsak nga neto ni Pickle ay sobrang lakas nga ng impact mga tol. At hindi lang yun dahil nga etong si Jack Hanma ay may pinaplano na kung saan humarap nga agad siya at hinawakan nga etong si Pickle habang nakadapa ito. Habang naka-original stance nga etong si Jack Hanma. At dito ngay gigil na pinakita etong kanyang ngipin na kung saan hindi nga natin alam kung ano nga bang pinaplano neto ni Jack Hanma. At dun nga nagtatapos etong chapter 33 ng Baki Rayen. Etong chapter 34 ng Baki Rayen, sobrang solid neto mga tol. Dahil nga dito na nga nagtatapos etong round 3 ng laban neto ni Pickle at Jack Hanma. At eto ngay may pamagat na anytime, any place. At dito ngay unang ipinakita na kung saan bumuelo nga uli etong si Jack Hanma para dito sa isang napakalakas na German suplex na kinahilo nga neto ni Pickle lalo. At sa kanilang pagbagsak nga mga tol, etong si Jack Hanma ay tumalon nga agad na kinagulat nga neto ni Baki na maski nga etong commentator ay napasabi nga na ano nga daw yun. Ngunit ito palang pagtalon neto ni Jack Hanma ay para makabalik siya dito sa kanyang original stance na kung saan ibabalibag niya na naman etong si Pickle. Kumbaga nga mga tol, umikot nga lang dito etong si Jack Hanma. At pati nga rin etong mga audience ay laking gulat na nakuha na naman daw neto ni Jack Hanma etong likod neto ni Pickle o nahuli nga daw. At yung iba naman ay sinasabi kung ano nga ba talaga etong pinaplano neto ni Jack Hanma. At dito nga'y tatayo na sana etong si Pickle dahil nga nawala na ang kanyang pagkahilo. Ngunit etong si Jack Hanma mga tol ay hindi pa tapos na kung saan gagawa uli nga siya ng isang napakalakas na German suplex na kinagulat nga netong mga crowd o netong audience. At dito nga'y napapikit pa nga etong si Pickle sa lakas ng impact niya na kung saan maski nga etong si Baki ay nagulat din sa ginawa ng kanyang kuya. At dito ngay sa kanilang pagbagsak ay tumalon na naman etong si Jack Hanma para dito muli sa isang napakalakas uli na German suplex. Ngunit etong pangatlong German suplex nga neto ni Jack Hanma ay kakaiba na dahil nga dito niya na ibinagsak sa barrier etong si Pickle na kung saan nawalan na nga ng malay. At gulat na gulat nga etong mga audience pati na rin etong si Tokugawa sa ginawa neto ni Jack Hanma. At dito nga ipinakita kung gaano kalayo ang narating neto ni Jack Hanma at neto ni Pickle sa pamamagitan nga ng ginagamit neto ni Jack Hanma na German suplex. So grabe nga talaga dito etong si Jack Hanma. Sunod-sunod ba naman na German suplex ang pinakawalan? At matapos nga etong ginawa neto ni Jack Hanma ay tinitigan niya nga dito etong walang malay na si Pickle. At sinasabi nga ng kanyang titig dito mga tol, ang modern martial arts nga daw ay ngayon nga tinitignan na nga daw etong hindi gumagalaw na pangal ng Cretaceous. At dito nga'y nagulat etong commentator nang gumalaw nga etong si Jack Hanma ng kakaiba. At hindi niya nga matukoy kung ano nga ba etong sinasabi dito neto ni Jack Hanma. At pati nga rin etong mga audience ay nagkakagulo dahil hindi nga nila maintindihan etong ginagawa neto ni Jack Hanma. At dito nga'y kung ano-ano na nga ang ginawa dito neto ni Jack Hanma. Kumbaga meron nga siyang mensahe dito. At yun pala yung nagsasabi na ready nga siya mangagat kahit anong oras at kahit saan. At dito nga'y biglang tumalikod si Jack Hanma at itinaas ang kanyang kamay. At isa lang ang ibig sabihin neto mga tol. Dineklara na nga neto ni Jack Hanma na siya ang panalo sa laban. Sabay sabi nga dito ng commentator na tapos na nga daw ang laban. The match is over. At dun nga nagtatapos etong chapter 34 ng Baki Rayen. So sobrang init nga nun mga tol. Grabe talaga etong si Jack Hanma. At sana kayo nagustuhan nyo etong ating video natin na to at ang kinalabasan nga ng kanilang laban. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating YouTube channel mga tol. At syempre wag nyo kalimutang mag-iwan ng like. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.